Hi guys! Good morning, good morning. Yan, galing dito sa Calgary. And yan, papasok tayo ngayon sa work. So, napaaga ako guys ngayon. Very unusual na sumasabay din ako kay Alwin talaga. Pero, yan, hindi na ako nakatulog. 5 AM pa lang yata, gising na ako. So, there's lots of things running on my mind, kaya siguro ganun. So, maulan pala na araw ngayon, kaya ito yung medyo waterproof na jacket ang susuotin natin. Machi-machi pala tayo, Alwin. Tingnan mo. Nauna ako nag-ano. Hoy, nauna ako. So, nag-aantay na lang kami ng time. So, ida-drop muna namin si Zion sa daycare, and then saka kami papasok ng sabay. So, magmamadali rin kami umuwi mamaya kasi hindi siya masusundo ni Ate Michelle dahil ito medyo maulan. So, hindi sila makakapag stroller pag sinundo later. Kasi yun nga, baka mabasa pa sila. So, sabi namin kami na lang yung susundo. Yan. Anyway, gayak na muna kami at malapit na kami umalis. Alright, ayan, paalis na tayo and papunta muna tayo sa daycare. Dahil dito si Zion. Hi, Zion! Mommy. Oh, sama daw si Mommy. Kasi lagi pag yatid ko kay Alwin yan, iniiwan ko. Sabi niya gusto niya, sit Mommy daw sa car. Ngayon, at least nasabay tayo. Kalmado siya. Hindi niya naman alam na idadrop namin siya sa daycare. Ayan. Iyak na. Oh, iyak na naman yan. Kawawa lang din. Lagi yan guys, umiiyak kapag dinadrop. Kahit nung baby pa yan kay Ate Carol talagang maaawa ka talaga. Pag ano lang naman yun, dinadrop. Kasi later on, magpi-play na siya. Distracted na siya. Siguro separation anxiety lang din. Yes. Tsaka bagong gising. Di alam na naman yung nangyayari. Kinuha mo lang agad sa kama. Ayan. Konting punas. Yung daycare dito, like 3 minutes away. Lapit lang. Pag-drive. Kapag in lang. Yes. Yan, pakita natin sa kanila yung saan natin binababa si Sarah. Alright. So, andito na tayo, guys. Ayan na ang daycare. Ako, iiyak ng bongga to si Sarah. Pero okay lang. Yan na rin naman ang ating ginagawa. Lalo na pag busy si Ate Michelle. Yan, daycare. So, ito na yung ibang moms. Yan, naghahatid din ng anak. Buti pa yung anak niya may smile. Ito may crying si Zion. Hindi naman bababaan. Oo. Okay. Ayan na siya. Wawa naman. Sama Mami, sama Mami. Alam niya yung alam niya na kasi ito. Kahapon nga guys, nung binaba ko siya, nandun pa lang kami. It's okay. Pagpasok pa lang doon, nakita niya na siguro to. Umiyak na siya. Wawa din. Hirap din, yun din ang dito guys, no? Yung anak mo, kailangan mong iwan kasi nga syempre nag-work tayo. Yun yung masakit yung iiwan mo siya sa ganyan, tapos pag alis mo, grabe yung iyak, sasabihin niya pa, call mommy. Nakakawa din. Pero sa umpisa lang naman siya, pag dinadrop lang talaga namin siya umiiyak. Pero after nun, okay na ulit siya. Ayan. So wala, no choice guys, kasi nga paras na kami pang maga ni Emma. Hindi katulad nung nasa warehouse pa ako, okay siya kasi nga pag pag uwi ko ng madaling araw, si Emma naman yung aalis. Okay din yun, pero ganun talaga, kailangan natin mag-upgrade and i-grab natin kung ano yung mas ikakabuti sa atin, yan, tulad nung kay Emma rin guys. Yun, sobrang thankful talaga kami kay God. Dininig niya yung panalangin namin na makakuha nga siya ng articling kasi mahirap, sa totoo lang guys, mahirap talaga kahit sino magsabi dito ng mga lawyers, mahirap na talaga makakuha ng articling, kaya paunahan talaga. Nung nag-apply nga siya sa isang dito articling sa government, ang dami nila, so na-interview din siya. So isa yun sa mga nanghinayang din sa Emma
So yun guys, ito na si Emma. Kamusta? Umiyak? Siyempre umiiyak. Pero yung nag-handle sa kanya ay Pinay. Yun na si ate. Nung nakita niya agad, ate. Para sinusumbong niya, Mommy. Mommy will leave me. So yun lang ang struggle natin. Sabi ko nga sa kanila sa vlog, yun yung isa sa mga mahirap para sa atin dito. Iniiwan natin yung mga anak sa daycare. Pag sa Pinas naman kasi may mga kamag-anak ka na may iwanan. May extended families kasi tayo talaga. Dito walang masyado kamag-anak. So yun, tayo naman ang papasok. So we're going to Chinook train station. Yan. So ito nga pala guys yung ginagawang green line. Yan o, di ba meron tayong blue line, red line, and then ito yung green line. So another way path for yung mga train station. So maganda, malapit sa amin. Pero we'll see no kung nandito pa tayo kasi ewan ko kung ilang years pa yan matatapos. And yun nga pala, nako, i-reveal na natin. Kagabi ay nag-draft na ako and print ng ating resignation letter. Oh no! Yan, after 1 month of being a full-time employee or 2 months actually kasi may 1 month doon na practicum, diba? So, yan, draft ko na yung aking resignation letter, finally saying thank you to them for the opportunity. Kaya lang yun nga, nakakita tayo ng opportunity kung saan tayo mag-grow professionally. And yun nga, until July 4 na lang ako doon. Kasi mag-start ako sa new work ko ng July 8. Ayan. Diba? So, between nun, may stampede. Kaya makapag-enjoy pa tayo bago ang real work. Ayan talaga. Alam ko, new challenge yun. Pero mag-work muna ako as legal assistant for 2 months before we do the articling. Ayan. Ninenervous na nga ako. Kaya feel ko, baby, ang aga ko nakagising. Excited ka eh. Excited. Hindi. Sobrang anxious na. Ang daming tumatakbo sa isip mo. Ninenervous din ako kasi nahihiya ako, ganyan, magsabi. Pero kasi ganun talaga yung dapat mong gawin, diba? Unahin ko na yung mga legal assistants na kasamahan ko kasi maaga rin sila pumasok. Ang mahuhuli lang talaga is yung mga lawyers kasi pumapasok sila around 10 AM. So, dun ko na ipapasa yung resignation letter ko. But yeah, tingnan ko muna rin yung schedule nila kasi mamaya 10 AM nga may meeting naman sila. So, I'll wait for a perfect opportunity para ipasa yun kasi gusto ko rin magsabi verbally, personally sa kanila ng message of thanks. Hindi ko lang basta-basta iaabot yung aking resignation letter kasi it's really been fun na experience. Ang dami ko rin natutunan doon. Yan. And maganda kasi wala akong vacant na or gap na weeks from practicum na absorb ako agad-agad. Yun, except for the week na kailangan ko lang mag 20 hours based sa ating immigration rules. Yan, pero after a week naman nakasubmit na tayo ng ating PGWP application, kaya back to unlimited hours na ako agad-agad nun. So tuloy-tuloy na rin agad yung work ko. And yun nga, sabi ko, what if kaya hanggang Friday na lang ako para 1 week vacation? Wow! Sabi ni Alwin, sayang pa rin. Pero yun nga, wala naman kami kasing pupuntahan. Anong gagawin ko rin sa bahay? Hindi naman kailangan ng super preparation ng katawan mo. Hindi yun marathon para mag-leave ako ng 1 week. Okay lang sana kung makalive din ako. Oo nga. Pwede. Oo. So, ang meron lang naman na event dito ay stampede. Pero kasi weekend pa namin plano yun. So, sabi ko, pasukan ko na rin. So, yun guys, magpapaalam na ako na until July 5 na lang ako sa kanila. Kasi yun yung next week Friday. Kasi mag-i-start na ako sa new job ko. Yan, new law firm ng July 8. So, very excited ako. Yan, hindi ko rin in-expect. Pero pinag-pray ko rin talaga nung interview ko. Tapos pauwi ako nga, sabi ko, parang ang saya dito mag-work. Tapos sabi ko, ang lapit ko lang kay Alwin. Sobrang guys. Sonata Station. Tapos nilakad ko lang siya nung meet up namin kung napanood niyo yung vlog namin. Kaya sabi ko, parang ang galing naman ni Lord, no? Magkasabay kami papasok, magkasabay din kami uuwi. Kasama ko pa siya sa bahay. Parang nakakasawa. Ayaw mo kasama sa bahay De, joke lang. Super galing lang. Sabi ko nga, baby, kung pareho na tayo nag-work dito, ba't hindi kaya tayo dito na lang tumira?
Pwede rin May na, condo doon, sa pero Southwest. ang ano naman hirap maglipat. Okay lang naman siguro yung hirap kaysa naman yung magta-travel tayo ng everyday naman na medyo malayo. Pwede natin consider. Consider natin, tingnan natin yung mga rental properties doon. Yung paglilipat naman, oo, mahirap talaga. Pero 1 week, oo. tapos na rin yan. Kasi kung nandun kami pareho, 'di ba? Tapos may daycare doon. We will see pa. Oo, 'di ba yung katabi namin? Oo, ngayon pa lang kami nag-iisip ng mga ganyang bagay kasi kakatanggap ng job offer kahapon. And yun, pasa agad tayo resignation letter para at least may notice period. Although not required ako under my contract, walang notice period required, pero at least 'di ba hindi sila mabibigla na mababawasan ng tao. So, yan, na nga kami, parang goodbye ni Afshin. Kapag next year daw, gagawin niya na akong reference. So, sabi ko, yeah, sure. Kasi, I think she will go to a university by September. Yan, mag-aaral ulit siya. Siguro sana maging, mag-take siya ng law. Yan, we will see. Yan, dito na tayo. Malapit na sa Chinook Station. Kamusta naman? Okay naman, normal ko naman ang ginagawa ko. Wala naman ang bago. Yan, ako bago. Kasi parang, tinan mo, hindi ako sumasabay. Mas maaga ako ng 1 oras ngayon. Sabi ko, okay na lang din. Kasi marami akong gusto tapusin. Parang na-excite ka kasi alam mong matatapos ka na. Pero looking forward din sa bago mong magiging journey by, July 8. Yan, enjoy muna tayo sa Stampede. Yan, and tingnan natin yung mga reaction ng ating mga ka-work later on kapag nagpaalam na tayo. So, open naman ako guys sa kanila na, I'm a foreign trained lawyer. Tapos naghahanap ako ng articling. So, aside from being a legal assistant. So, feel ko, hindi naman silang masyashock na aalis ako agad. Dahil nakakita ko ng opportunity. But we will see. Kwentuhan ko kayo guys mamaya. Papasok muna kami at andito na ang train station. Ayun guys, nakababa na kami sa sakyan. Ayun, may train, sayang. Pero mabilis naman dyan, no? Nakikita nyo sa vlog ko, every 5 minutes may dumarating. Minsan nga, after 3 minutes, nandyan na rin agad eh. Ayan, so, ganda ng weather, no? Kahit ganito, makulimlim, hindi siya masyadong malamig. Nasa 12. Oo, pero yun nga lang, uulan maghapon. Kaya si Emma nagganto na ng suot eh. Kaya ako, okay na ako, may hoodie naman. Kaya goods na rin yan. Okay, so yun. Pasok muna tayo. Tatanungin pala kita, may kainan ba sa Sinalta? Marami doon. Kasi nga diba, naglalakad kami minsan ni Kuya Ramon. Meron din. Kasi doon na tayo mag-work. Inisip ko ang kainan agad. Pero hindi, mapapamahal. Hindi lagi sa pag ako nagtatrabaho dito sa office, nagbabaon talaga ako. Although, meron dong Tim Hortons sa baba. Kaya, anytime. Tsaka mapapamahal ka kung doon ka lagi kakain. Oo naman. Kaya nagbabaon talaga kami guys. Kami lagi din. Kaya may bag ako eh. Nandyan yung baonan namin. Ano ang tawag na sa bidinin natin? Yung may lock. Lock. Ayun. Tapos, yan, few streets away lang talaga kami ni Alvin. Nilakad ko lang siya ng 9 minutes. Tapos yun nga guys, no, kapag sabi ko sa kanya, tanongin niyo kung may parking dun sa kanila. Pwede. Alam ko sabi ni Sam meron. Pag may parking sa kanila, doon ako magpa-park. Ako maglalakad papunta sa ano. Diba? Basta free. Free parking. Oo naman. Tsaka safe. Yeah, I will ask. Hindi ko yung in-ask kasi more on work yung mga in-ask questions. Okay. Ayan, so siguro pagpasok niya na lang, sa kanya na lang aalamin. Ngayon hindi pa naman importante na malaman eh. Sige, 3 minutes. Ayan o. Kunti tao. Several song-filled hours later. Hi guys! Lunch break namin and kakatapos ko lang kumain. So I still have time kaya bumaba muna ako sa building and katabi ng building namin is Dollarama. So may nakita ako para kay Zion. So cup niya, yan. And then ito gustong-gusto niya yung binoculars. Yan, gusto niya yung mga binoculars telescope. Yung tissue namin ginagawa niya ng ganyan. Kaya ayun, good thing nakakita ako. 275 lang and 250. So, diba, naglakad ako. Nakahanap pa ako ng laruan ni Zion. What is up? Ako na naman. Ayan, dito na tayo sa, syempre, 8th Street. Ayan, dito yung tagpuan namin talaga ni Emma. Sa dulo. Sa dulo talaga. Para pagbaba namin kasi sa Chinook, Yun na. malapit na agad.
Grabe ang ulan. Tapos, itong parang raincoat jacket. Ang nipis, kaya malamig. Yun, 13 degrees ngayon. Kaya, pero maganda. tiis-tiis lang. Nabili natin sa Nordstrom yan. Lumiit, parang basta manipis, dapat pala thicker. O may pa ako, thick na clothing sa loob. Kasi ang suot ko ay manipis na long sleeves. So, yan, anyway. Susunduin pa natin si Zion kasi hindi siya nasundo ni Ate Michelle dahil nga maulan kasi, saka yung stroller kasi nasa bahay din. So dadaan lang kami dun, guys. And mamaya babalitaan ko kayo kung ano nangyari sa pagpasa ko may iyakan ba? May iyakan. Sa pagpasa ko ng resignation letter kanina. Okay. So yun, guys, hintayin muna namin yung tray namin at medyo malamig. A few inches later. Ayan, finally nakasakay din ng sasakyan. Ang lamig sa labas. Maulan kasi Hanggang Sunday, no? Hanggang Sunday. So inisip ko paano yung mga pinaplanong lakad no uulanin ka. Unlike last time no nakapunta pa tayo ng Sandy Beach tapos si Zion init, naligo pa ng gano'n. Nakahubad. So ang ganda ng weather ng gano'n pero eto ngayon tumuulan-ulan. Sayang yung long weekend, no? Yan, long weekend pa naman. Unless yung long weekend mo, staycation, ganyan. So, anyway, ito na nga pala yung update ko, no? Hindi ko mapasa-pasa yung resignation letter ko nung umaga kasi may hearing yung, dalawang boss. Yan, sobrang haba ng hearing nila. And then, after that kasi, may kailangan pa silang i-meet na client. So, during the lunch, hindi pa rin. Pero I took that time, then yung opportunity na magpaalam sa mga kasamaan kong yan, legal assistance. Yan, they were surprised, pero happy din daw sila para sa akin kasi it's my, part of my career growth. Although, syempre, good luck din daw kasi syempre, bigger responsibility rin daw talaga to. So, kakayanin naman yan. Kakayanin. As lang din ng, wisdom, strength kay Lord. And yun. Actually, ang una kong nga nasabihan, kahapon pa is si Afshin. And then, ngayon yung the rest of the legal assistants, pati na yung mga lawyers. And yun, di ba nabanggit ko, tumawag yung new employer ko dito sa current employer ko. Humingi ng reference. And sabi nga nung new boss ko yan, he speaks highly of you. So naging klaro na sa akin ano ba yung mga sinabi nung boss ko ngayon. So sabi niya, I'm enthusiastic daw, I'm eager to learn, tapos I'm cheerful. Siguro laging nakangiti sa office kahit maraming ginagawa sa work, ganyan. Pero inisip ko nga parang feel ko ang initial impression nga sa akin nung after graduation ko sa Philippines naman na kinda serious kasi focus talaga ako sa work, pero ngayon naging cheerful na. Siguro kasi ito asawa mo na kasi ako, hindi, kaya masayahan ka na lang. Hindi, as legal assistant ko tapos nung dati nag-work na ako after bar, syempre as lawyer yun, serious ka kasi ito na talaga yung job mo, ikaw na yung magko-command anong gagawin sa files. Dito kasi syempre iba pa rin yung work ng legal assistant sa lawyer. And yun, parang quick lang yung conversation namin kasi sumingit lang talaga ako nung nagka-time kasi in between mayroon na naman siyang call with the client. Ayan. So they hate to see me go pero they're happy that I took the opportunity pa rin daw talaga kasi hindi talaga biro yung competition ngayon. A lot of people have been applying talaga sa mga law firms looking for an articling job. And yun nga pala, nabanggit din nila sa akin na usually daw talaga kapag graduate ka outside Canada, hindi ka nabibigyan ng opportunity. So, usually yun. Ang inuuna talaga guys, na bigyan ng opportunity dito is if graduate ka or nag-aral ka dito sa Canada. So, yun, doon ako nakipaglaban. And kaya nga ako sobrang grateful na binigyan ako ng chance nitong bago kong law firm. Kasi yun nga, with my background, syempre hindi naman tayo naka-practice pa dito sa Canada. I have a Philippine background, more on civil law system. Dito, common law system. So, much of, talaga adjustments ang mangyayari. But, yeah, grateful that they, talaga, gave me the opportunity. And hindi ko yan sasayangin. So, yun, last day ko na next week. But I don't know kailan to ma-upload. But yun lang yung update natin, no? Finally
finally. Sabi nga sa akin ng isang lawyer, no, utilize all the time that you have. Yung vacation ko, if ever, ganyan, kasi it's gonna be busy kapag nagsimula na yung, ang aking articling position. But, yeah. May long weekend naman ngayon. Yan, i-enjoyin ko. And, whether sa labas man yan o sa bahay, at least makakapahinga ka, diba? Hindi ka nasa office. So, yun yung time ko rin na, bonding with my family. Yan, kay Zion. At sinabi ko na, kinondisyon ko na si Alwi na magiging busy ako at magkakaroon ako ng mga OT-OT. Ito na yung start ng hiwalayan, guys. Hindi. Susuportahan lang yan, guys. Kasi syempre, tayo nagsisimula and happy tayo sa mga nangyayari. So, we will see, diba? And update natin kayo mga next year kasi magiging busy na ako. So, at least, diba? Salamat kay God, syempre. Yan. Binigay niya sa'yo. Oo, it's talaga. Because of God talaga. Parang inayos niya na lahat. Oo. Hi. Hindi ko ma-enumerate. Ako muna, inayos niya. Inayos ka niya. Oo. Kasi ikaw, madali ka na eh. Tsaka nag-aaral ako eh. Eh. Pero mahirap talaga guys, promise. Hindi, parang, pwede ka nga mag-give up in the middle of the game. Kasi parang, ang hirap talaga mag-apply. Ang dami mong kalaban. Lagi naiyak yan. Hindi naman. Hindi, nakaka-frustrate lang minsan kasi yung parang feel ko na nararamdaman din ng iba if nag-a-apply ka tapos walang bumabalik. So, ganun yung nangyari. And, grabe tong in-applyan ko. Walang posting to. Trinay ko lang sila i-email. Yeah, try my luck. And yun, grabe no. Hindi, tingin ko nga talaga yan. Yung pagiging, yung pagiging nurse. Pagiging nurse mo. Yun. Parang dati nag-ask nga ako kay Lord, bakit dumaan mo na ako as nurse? Tapos maglo-law pala ako. Ganyan. Hindi ko rin mag-gets kasi ano nga ang connection. Pero, ganun yung life ko eh. Kasi, I was just given the opportunity to take a scholarship kaya in-offer ng team namin, Dean Divina. And, ang mahal kasi mag-take ng, ng medicine. Yan, during that time to continue my study. So, sabi ko, if the opportunity presented itself, why not grab it? So, wala akong background sa law, hindi ako nag-polsai, wala akong alam sa mga, government noon. Pero, yan, nilaban ko ang pagiging law student noon. So, along the way naman, nagustuhan ko. And ito yung gusto kong rin, baby, kasi nakilala mo ako. Wow! Nakilala kita after na ako mag-take ng bar. And then, during the review pala, during the review. Kasi yun yung nagpalakas sa'yo ng loob mo nung nakita mo ako. Kasi nung time na nag-review ka pa, di ba? Pumasa ka. Dito nakita kilala no, ka-chat, no? Tigil, kalahati information dito, kalahati fake news. Basta magsalita si Alwin. So, yun lang guys, ang aking update for today. So, I really thank God with all my heart. Kasi syempre, thank you rin baby sa mga subscribers natin na alam mo yun, patuloy naniniwala sa natin, sa kakayanan natin. Kasi maraming nagbabash, ganyan, kung ano-ano. Kesyo, tambol-tambol lang ako. Ikaw naman, bakit ka pa naging... maraming question ng mga decisions namin dati. Sabi ko nga, wag na kaya tayo mag-vlog. Pero kasi, this is our life na rin. Ito yung nangyayari. We're just sharing it. Pero hindi naman kami nanghihingi ng decision sa ibang tao. Kung ano man yung decision namin. Kung ano yung nakikita nyo sa amin, guys, yun yun na yung decision talaga namin na pinag-usapan. Anyway pala, susunduin na namin dito si Zion. Ayan, no? So, anong oras na yan? Sakto 5:45. Maaga-aga pa. And, yun. A few inches later. Ayan na, nakauwi na kami at nasundo na si Zion. Ayan, nabigay na natin ang kanyang toy. What will you say to Mommy? Thank you, Mommy. Yan, thank you, Mommy. So, guys, yan, nagdi-dinner na kami ngayon kasi nagutom kami from work. So, I think hanggang dito na lang muna ulit ang ating video for today. Maraming salamat po ulit sa pagsubaybay nyo sa aming channel. And yeah, don't forget to click the notification bell para updated din kayo sa aming latest video uploads. We'll see you on the next one. Peace.